Mina, ilabas mo ang iyong mga gamit at lumayas ka sa ospital na ito ngayon din. Hindi namin kailangan ng isang babaeng mukhang pera na ginagamit ang pagiging nurse para akitin ang isang pasyenteng walang malay. Doña Remedios, hindi ko po alam kung saan nanggagaling ang mga paratang na ito. Ang ginawa ko lang po ay, huwag mo akong masagot-sagot ng pabalang nakita ng lahat ang ginawa mo sa loob ng silid ni Jaco. Ang paghaplos mo sa kanyang mukha, ang pag-aayos ng kanyang damit. Akala mo ba ay hindi namin alam ang motibo mo? Gusto mo lang siyang paibigin para makuha ang kakarampot na mana na natitira sa kanya, hindi ba? Hindi po totoo iyan. Sadyang kailangan ko lang po ayusin ang suot niya dahil inatake siya ng pananakit ng dibdib. Si Jaco ay nangangailangan ng agarang pangangalaga at bilang nurse niya tungkulin ang tawag mo sa pagiging linta. Dr. Belinda, pakicheck ang record ng babaeng ito. Siguraduhin mong hindi na siya makakapak sa kahit anong institusyong medical. At ikaw, Mina, huwag na huwag mo nang susubukang lumapit sa aming pamilya. Ang pamilyang ito ang nagbigay sa iyo ng trabaho noong wala kang makain. At ito ang igaganti mo. Doña Remedios, nagkamali po kayo. Hindi ko po inakala na ang pagmamalasakit ko ay bibigyan ninyo ng ganitong kahulugan. Binibigay ko po ang lahat ng lakas at oras ko para sa paggaling ni Jaco, pero kung ito ang tingin ninyo sa akin, tama na ang drama, alis, iwanan mo ang lahat ng gamit mo. Huwag mong subukang humingi ng kahit isang sentimo ng iyong sweldo dahil iyon ang kabayaran sa kahihiyang idinulot mo sa amin. Mina stood frozen, the harshness of the words cutting deeper than any blade. She felt the eyes of the staff and the onlookers burning into her skin, judging her, whispering about her stripping away the dignity she had painstakingly built over years of service. Her hands, which only moments ago had been gently administering medicine to save a life, now trembled uncontrollably at her sides. She did not cry. There was no room for tears when the fire of injustice was burning so brightly in her chest. She slowly unpinned her nurse's name tag, the cold metal biting into her palm. Her heart, once full of hope for the man lying in that hospital bed, now felt like a heavy, hollow shell. She looked at the door of the room where Jaco lay, a man who did not know he was being poisoned from within, and realized that the only person holding the truth was her. She turned around, her back straight despite the crushing weight of their false accusations. As she walked down the sterile, fluorescent-lit hallway, every step was a silent vow. They had thrown her out like trash, but they had left her with the most dangerous weapon of all, the truth about the medicine, the secret records she had carefully hidden, and the knowledge that she was the only one who truly cared if Jaco lived or died. The cold air of the hospital lobby hit her face as she stepped out into the night, but it did not chill her. Her mind was already racing, connecting the dots of the strange, slow recovery of the patient she loved. They thought they had broken her, but as she clutched the small, worn-out pouch in her pocket, the one containing the evidence that could tear this powerful family apart, she knew their nightmare was only just beginning. Ang malamig na simoy ng gabi ay humahampas sa mukha ni Mina habang naglalakad siya palayo sa malaking gusali ng ospital. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang pagbitaw sa isang buhay na matagal niyang iningatan. Sa kanyang bulsa, mahigpit ang hawak niya sa maliit na supot na naglalaman ng mga reseta at talaan ng gamot, ang tanging patunay na ang paggaling ni Jaco ay sadyang pinababagal. Pagdating niya sa kanilang maliit at payak na apartment, sinalubong siya ng amoy ng sabon at tuyong damit na nakasampay sa loob. Doon nakaupo si Teresita, ang kanyang matalik na kaibigan, na abala sa pagtitiklop ng mga damit. Pagkakita sa hitsura ni Mina, ang kanyang uniforme na gusot at ang kanyang mga matang namumugto, pero tuyo sa luha, alam na nito ang nangyari. Mina, ano ang nangyari? Bakit ang aga mong umuwi? Tanong ni Teresita, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi agad nakasagot si Mina. Naupo siya sa isang lumang silya na yari sa kahoy at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang imahe ni Doña Remedios at ang matatalim na salita nito ay patuloy na naglalaro sa kanyang isip. Pinatalsik nila ako, Teresita, mahinang sagot ni Mina. Ang boses niya ay walang emosyon, parang isang mekanikal na pag-uulat ng isang trahedya. Pinalabas nilang nilalandi ko si Jaco para sa pera. Ginamit nila ang aking pagmamalasakit para siraan ang aking pagkatao sa harap ng lahat. Nanlaki ang mga mata ni Teresita. Hindi maaari, alam nilang ikaw lang ang nag-aalaga sa kanya ng matino. Paano nila nagawa iyon sa'yo matapos ang lahat ng sakripisyo mo? Kinuha ni Mina ang maliit na supot mula sa kanyang bulsa
at inilapag ito sa mesa. Ang tunog ng papel na dumampi sa kahoy ay tila isang babala. Hindi lang basta pagtanggal ang habol nila. Gusto nila akong mawala dahil alam nilang may nakikita ako sa mga gamot na ibinibigay nila kay Jayco. Teresita, hindi siya pinapabuti ng mga doktor. Sinasadya nilang pahinain siya. Tumingin si Teresita sa mga dokumentong nakakalat sa mesa. Kung ganoon delikado ang ginagawa mo, Mina, bakit hindi ka nalang maghanap ng ibang trabaho? Hayaan mo na sila. Hindi natin laban ang laban ng mga mayayaman. Ito na ang aking laban. Sagot ni Mina habang nakatingin sa kawalan. Hindi dahil sa pera kundi dahil sa isang taong hindi nakakakita ng katotohanan dahil nakakulong siya sa sarili niyang pamilya. Pero ngayon kailangan kong mag-ingat. Hindi ko alam kung sino pa ang maaari kong pagkatiwalaan. Sa gitna ng kanilang usapan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Ang mensahe ay maikli ngunit sapat na para magpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Alam ko ang nakatago sa loob ng silid. Huwag kang susuko, Mina. Ang mga sagot ay nasa mga kamay ni Sir Patria. Nanginig ang kamay ni Mina. Sino ang nakakaalam nito? At bakit si Sir Patria ang tiyahin ni Jayco na matagal na nilang hindi naririnig sa pamilya ang tinutukoy sa mensahe? Isang pangamba ang gumapang sa kanyang buong katawan, ngunit kasabay nito ay ang isang matibay na desisyon na kailangan niyang alamin ang lahat anuman ang panganib na naghihintay sa dilim. Ang mga anino sa loob ng maliit na apartment ay tila humahaba sumasabay sa bigat ng nararamdaman ni Mina. Ang mensaheng natanggap niya ay hindi lamang isang simpleng salita sa screen. Ito ay isang pinto na bumukas sa isang nakaraang matagal nang ibinaon sa limot. Sino si Sir Patria? Bulong ni Teresita, ang boses ay bahagyang nanginginig dahil sa kaba. Siya ang kapatid ng ama ni Jayco. Sagot ni Mina habang nakatitig sa bintana kung saan makikita ang mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing nagtatago ng maraming lihim. Sabi nila umalis siya sa mansyon matapos ang isang matinding pagtatalo tungkol sa pamamahala ng pamilya. Marami ang nagsasabing siya ang nagtangkang magbukas ng mga mata ng pamilya sa kasakiman ni Doña Remedios, pero siya ang naging biktima ng paninirang puri. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Mina. Gamit ang huling ipon na nakalaan sana para sa upa ng bahay, sumakay siya sa isang lumang jeepney patungo sa outskirts ng lungsod kung saan ayon sa mga sabi-sabi ay namamalagi ang matandang madre. Ang bawat tagaktak ng ulan sa bubong ng jeepney ay tila mga hakbang ng isang paparating na bagyo. Pagdating niya sa isang lumang kumbento na napapaligiran ng mga puno ng mangga, sinalubong siya ng isang matandang babae na may mga matang puno ng karunungan at pait. Si Sir Patria, hindi na kailangan pang magpaliwanag ng mahaba ni Mina. Ipinakita niya ang mga dokumentong nakuha niya sa ospital. Tiningnan ni Sir Patria ang mga papeles sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kandila. Ang mga gamot na ito, hindi ito pampalakas, Mina. Ito ay pampahina ng puso. Ginagawa nila siyang parang isang halaman upang hindi siya makapagsalita at hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin bilang tagapagmana. Bakit, Sir Patria, bakit nila gagawin iyon sa sarili nilang kadugo? Tanong ni Mina, ang boses ay punong-puno ng pagtataka. Dahil ang kapangyarihan ay mas matamis kaysa sa dugo, anak. Sagot ng matanda habang hinahawakan ang kamay ni Mina. Ang pamilyang iyon ay hindi pamilya. Sila ay mga mandaragit. Ang ama ni Jayco ay iniwan ang lahat sa kanya, pero si Doña Remedios at ang kanyang mga kasabwat ay hindi makapapayag na ang perang pinaghirapan nila ay mapunta sa isang lalaking hindi nila kontrolado. Ibinigay ni Sir Patria sa kanya ang isang maliit na susi na gawa sa tanso. Ito ang susi sa isang locker sa lumang terminal ng bus. Doon itinago ng ama ni Jayco ang lahat ng tunay na dokumento bago siya pumanaw. Huwag mong ipakita ito kanino man, lalo na kay Dr. Belinda. Siya ang kanang kamay ni Doña Remedios sa lahat ng ito. Habang naglalakad pabalik si Mina sa terminal, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumusunod sa kanya sa dilim. Ang mga ilaw nito ay tila dalawang mata na nakabantay sa bawat galaw niya. Ramdam ni Mina ang lamig na gumagapang sa kanyang batok. Hindi na siya isang simpleng nurse na naghahanap ng hustisya. Isa na siyang target. Bago siya makasakay sa susunod na sasakyan, nakita niya ang isang pamilyar na mukha sa bintana ng itim na kotse. Si Dr. Belinda. Nakangisi ito sa kanya, isang ngiting puno ng panunuya at banta. Mabilis na humarurot ang sasakyan, ngunit sapat na iyon para malaman ni Mina ang isang bagay alam na nila
ang tungkol sa kanyang pakikipagkita kay Sir Patria. Ang laro ay nagsimula na at wala na siyang urong-sulong. Ang pagtugis ay hindi lamang naganap sa kalsada. Ito ay naganap sa bawat sulok ng kanyang isipan. Pagbalik ni Mina sa kanyang maliit na tirahan, hindi siya pumunta sa harapang pinto. Alam niyang baka may nagbabantay na sa kanya. Sa halip dumaan siya sa likod ng gusali sa pagitan ng mga nakasampay na basang damit na nagbibigay ng kakaibang amoy ng sabon at alikabok sa hangin. Pagpasok niya agad niyang ikinandado ang pinto at huminga ng malalim. Ang susi ng tanso ay nananatiling mainit sa kanyang palad tila may sariling tibok ng puso. Hindi na siya maaaring maging nurse na basta-basta na lamang susunod sa utos. Kailangan niyang maging isang anino. Kinabukasan sa halip na magtago nagdesisyon si Mina na bumalik sa sentro ng panganib ang ospital. Ngunit hindi na siya ang dati niyang sarili. Nagsuot siya ng isang lumang salamin at isang uniformeng nakuha niya mula sa mga gamit ng dating kasamahan, tila isang ghost mula sa nakaraan. Gamit ang kanyang kaalaman sa sistema ng ospital, alam ni Mina ang mga oras kung kailan nagpapalit ng shift ang mga gwardya at kung kailan ang pinakamababang antas ng pagbabantay sa wing ni Jaco. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila paglakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Naririnig niya ang boses ni Dr. Belinda mula sa isang opisina, tinatalakay ang paglipat ni Jaco sa isang rehabilitation center na sa totoo lang ay isang pasilidad para sa mga taong itinatago sa mundo. Kailangang matapos ang paglipat bago ang katapusan ng linggo? Boses iyon ni Dr. Belinda malamig at walang bahid ng konsensya. Kapag nasa loob na siya ng pasilidad, wala nang makakaabala sa pagpirma ng mga dokumento. Napahinto si Mina sa likod ng isang malaking halaman sa lobby. Ang puso niya ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi siya maaaring magkamali. Alam niyang ang susi ni Sir Patria ay hindi sapat. Kailangan niya ng patunay na magagamit niya sa harap ng publiko. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Jaco habang ang ibang mga nurse ay abala sa pag-aayos ng shift change. Doon nakita niya si Jaco. Ang lalaking dati ay puno ng buhay ngayon ay maputla at tila natutulog sa isang walang hanggang gabi. Sa kanyang tabi ay ang IV fluid na naglalaman ng gamot na unti-unting pumapatay sa kanya. Kinuha ni Mina ang isang sterile syringe mula sa kanyang bulsa at mabilis na kumuha ng kaunting sample ng likido mula sa tube bago pa man ito makapasok sa ugat ni Jaco. Sa pagkakataong iyon bumukas ang pinto. Sino kapan isang boses ng nurse ang bumasag sa katahimikan. Mabilis na itinago ni Mina ang syringe sa loob ng kanyang bulsa at yumuko tinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang maskara. Pasensya na po ako ang bagong relief para sa linis ng kwarto, sagot niya sa boses na bahagyang pinapaos. Naglakad siya palabas ng hindi lumilingon kahit ramdam niya ang matalas na tingin ng nurse sa kanyang likuran. Paglabas niya ng ospital isang taxi ang mabilis na huminto. Pagkasakay niya, hindi niya napigilan ang paghinga ng malalim. Ang sample na nakuha niya ang magiging susi sa lahat. Pero sa paglingon niya sa bintana, nakita niya si Dr. Belinda na nakatayo sa may entrance nakatingin sa taxing papalayo. Tila may kutob na ang laro ay hindi pa tapos. Ang bawat tibok ng puso ni Mina ay tila isang relo na nagbibilang ng oras bago ang kanyang kamatayan. Pagdating sa isang maliit at tago na laboratorio na inirekomenda ni Sir Patria, ibinigay niya ang sample ng likidong nakuha niya. Mina, kung positibo ang resulta nito, hindi lang simpleng pagtatanggal sa trabaho ang haharapin mo. Maaari silang pumatay para lang itago ito, babala ng matandang technician na matagal nang pinagkakatiwalaan ni Sir Patria. Habang naghihintay nagpa siya si Mina na bumalik sa kanyang pinagtataguan. Ngunit sa paglalakad niya sa madilim na eskinita, naramdaman niya ang presensya ng isang tao. Hindi ito basta pagmamasid lamang, ito ay isang pangangaso. Bago pa siya makalingon isang kamay, ang mabilis na humila sa kanya, papasok sa isang madilim na sulok. Huwag kang sisigaw, ang isang boses ang bumulong sa kanyang tenga. Si Dr. Belinda. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay hinaluan ng amoy ng antiseptic ng ospital, isang amoy na naging simbolo na ng kanyang takot. Naramdaman ni Mina ang malamig na dulo ng isang bagay na nakatutok sa kanyang tagiliran. Hindi man niya nakikita, alam niyang hindi ito biro. Akala mo ba ay napakatalino mo, Mina? Bulong ni Belinda, ang boses ay puno ng nakakalason na tamis. Ang pagpasok mo kanina sa ospital, nakita ka namin.
Masyadong halata ang mga galaw mo para sa isang taong gustong magtago. Ano ang gusto ninyo, tay? Sagot ni Mina pilit na pinatitigas ang kanyang boses kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig na sa takot. Ang sample na kinuha mo, ibigay mo sa akin at baka hayaan ko pa kayong mabuhay ng anak mo ng mapayapa. Ani Belinda habang unti-unting hinihigpitan ang pagkakahawak sa braso ni Mina. Ang pamilyang ito ay hindi mo kayang labanan. Kami ang batas, kami ang hustisya sa loob ng mansyon at ospital na iyon. Huwag mong sayangin ang buhay mo para sa isang lalaking wala namang nakakaalam kung kailan magigising. Sa gitna ng panganib isang ideya ang pumasok sa isip ni Mina. Hindi siya maaaring sumuko ngunit hindi rin siya maaaring lumaban ng pisikal. Ang sample wala na sa akin iyon, Belinda. Ipinadala ko na sa pulisya. Kung may mangyari man sa akin ang lahat ng ebidensya ay makakarating sa media. Nanigas si Belinda. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit at pagdududa. Nagsisinungaling ka. Subukan mo, Todd. Hamon ni Mina ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ng babae. Patayin mo ako at sisiguraduhin kong sa susunod na araw lahat ng pahayagan ay may litrato mo at ng mga reseta ni Jaco. Sa isang mabilis na pagkilos itinulak ni Mina ang braso ni Belinda at tumakbo ng mabilis palayo sa eskinita. Hindi na niya pinansin ang sakit sa kanyang katawan. Alam niyang ang bluff na ginawa niya ang tanging pumigil sa babae, ngunit alam din niyang nag-oras na siya. Ang laro ay hindi na lamang tungkol sa pagtatago. Ito ay tungkol sa kung sino ang unang makakakuha ng kontrol sa katotohanan. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng isang tawag mula sa laboratorio. Positibo ang resulta. Ang lason ay nasa loob ng katawan ni Jaco. Ngunit sa pagbaba niya ng telepono, isang ingay ang narinig niya sa labas ng kanyang pinto. Ang tunog ng mga yabag ng maraming tao. Ang bawat yabag sa labas ng pintuan ay parang martilyong tumitibok sa bungo ni Mina. Hindi na ito isang simpleng pananakot. Ang mga boses na naririnig niya ay ang mga tauhang inutusan ni Doña Remedios upang linisin ang problema na tulad niya. Mabilis na kinuha ni Mina ang kanyang bag, isinilid ang lahat ng dokumentong mayroon siya at dumaan sa bintana ng banyo na naglalabas sa isang makitid na eskinita. Ramdam niya ang galos ng bakal sa kanyang balat, ngunit wala na siyang pakialam. Ang kailangan niya ay makarating kay Jaco bago pa man siya mailipat ng pamilya sa pasilidad na iyon. Sa tulong ng isang mensaheng ipinadala niya kay Sor Patria, nagkasundo silang magkita sa isang liblib na paradahan malapit sa ospital. Pagdating doon, naghihintay ang matanda sa loob ng isang lumang van. Mina, nagtagumpay ka ba? Tanong ni Sor Patria, habang mabilis na pinaaandar ang sasakyan papalayo. Positibo ang resulta, Sor. Lason ang ibinibigay nila kay Jaco. Sagot ni Mina habang humihingal sa pagod. Ngunit kailangan nating kumilos ngayon. Naririnig ko silang pinaplano ang paglilipat kay Jaco bago matapos ang linggong ito. Kung ganoon hindi natin siya mailalabas sa harapang pinto. Kailangan nating gamitin ang ambulance na nakareserba para sa emergency transfer tayo. Wika ni Sor Patria. Pagbalik nila sa ospital, ang diskarte ni Mina ay hindi na pagtatago kundi ang pagpasok sa loob ng sistema. Gamit ang access card na ninakaw niya noong isang gabi, pumasok siya sa back entrance. Ang ospital ay tahimik, ang bawat sulok ay binabantayan ng CCTV, ngunit alam ni Mina ang bawat blind spot ng camera. Pagpasok niya sa silid ni Jaco, ang lalaki ay nakadilat na. Ang kanyang mga mata ay malabo, puno ng epekto ng gamot, ngunit nakikilala niya ang anino ng babaeng nag-alaga sa kanya ng matagal. Mina! Bulong ni Jaco, ang boses ay parang kalawang na nagkikiskisan. Jaco, kailangan mong makinig, bulong ni Mina, habang inaalis ang IV line na nakakabit sa braso nito. Nilalason ka nila, hindi ka nila pinapabuti. Kailangan nating lumabas dito ngayon din. Ang pamilya ko. Sila ang dahilan kung bakit ka nandito, matigas na sagot ni Mina. Kung gusto mo pang mabuhay, kung gusto mo pang makuha ang katarungan para sa ama mo, sumama ka sa akin. Jaco's grip on the bedsheet tightened. The fog in his mind, induced by the drugs, was slowly clearing as the shock of Mina's words settled in. He looked at the door, then back at the nurse, who had always been the only one to show him genuine care. In that moment, the wall he built around his heart, the wall of suspicion and indifference, crumbled. He realized that the only person he could trust was the woman the world had cast aside. Ngunit bago pa man sila makahakbang palabas, bumukas ang pinto. Hindi si Belinda kundi si Esteban, ang pinsan ni Jaco, na nagmamay-ari ng kalahati ng shares sa kumpanya. Kasama nito ang dalawang malalaking lalaking nakasuot ng itim na suit.
Akala ko ba ay wala na siya rito, ngisi ni Esteban habang nakatingin kay Mina, na parang isang daga na nahuli sa bitag. Jaco, mukhang kailangan nating ilipat ang schedule ng iyong pag-alis. Ngayon na mismo. Jaco, bumalik ka sa higaan, malamig na utos ni Esteban, habang ang kanyang mga mata ay parang dalawang talim na nakatutok kay Mina. Huwag kang magpalinlang sa babaeng ito. Siya ang dahilan kung bakit ka inimbestigahan ng board. Siya ang nagnakaw ng pondo ng ospital. Nagsisinungaling ka, Esteban. Matigas na sagot ni Jaco. Bagaman mahina ramdam ang bigat ng bawat salita niya, pinilit niyang tumayo. Ang kanyang kamay ay kumakapit sa edge ng kama habang ang IV stand ay nayayanig sa bawat galaw niya. Mina, siya lang ang tanging nurse na hindi tumitingin sa akin bilang isang pasyenteng dapat pagkakitaan. Tingnan mo ang sitwasyon mo, pinsan, tawa ni Esteban, isang tawang puno ng pangungutya. Wala ka ng lakas. Ang babaeng yan ay walang kakayahang protektahan ka. Iwan mo siya rito at baka patawarin pa kita sa gulo na idinulot mo ngayong gabi. Mina stood her ground. Ramdam niya ang kaba, ngunit ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip ng paraan. Hindi siya maaaring makipaglaban ng pisikal, ngunit may hawak siyang baraha, ang mga record ng gamot na nasa loob ng kanyang bag. Esteban, wika ni Mina, ang boses ay sapat na malakas para marinig ng mga bodyguard. Alam mo bang may mga test result ako na nagpapatunay sa lason na inilagay ninyo sa IV ni Jaco? Hindi lang ito simpleng pagtatangkang pagpatay. Ito ay pagtataksil sa isang miyembro ng pamilya at krimen laban sa medisina. Bahagyang nagbago ang mukha ni Esteban. Ang kanyang ngisi ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na tensyon. Mga papel ay madaling sunugin, Mina, pero ang buhay mo, hindi na maibabalik yan, sumenya si Esteban sa kanyang mga tauhan. Lalapit na sana ang mga ito nang biglang tumunog ang fire alarm sa buong ospital. Isang nakakabinging ingay ang bumalot sa silid at ang mga sprinkler sa kisame ay nagsimulang magbuga ng tubig. Ang kaguluhan ay naging pagkakataon ni Mina. Ngayon, Jaco, sigaw ni Mina. Sa gitna ng usok at tubig, hinila ni Mina si Jaco patungo sa fire exit. Hindi sila lumingon. Sa hallway nagkakaroon ng kaguluhan dahil sa alarm mga nurse na nagmamadaling ilikas ang ibang pasyente at mga bisitang natataranta. Ang kaguluhang ito ang kanilang naging tabing. Nang makalabas sila sa exit patungo sa likod ng ospital, sinalubong sila ng van ni Sor Patria. Ngunit sa pagbukas ng pinto, isang boses ang pumigil sa kanila. Saan niyo balak dalhin ang tagapagmana ng pamilyang ito? Si Doña Remedios. Nakatayo siya sa harap ng van kasama ang ilang gwardiya ng ospital. Ang kanyang mukha ay parang yelo, walang emosyon, walang awa. Sa likod niya nakita ni Mina ang refleksyon ng mga ilaw ng pulisya sa malayo. Hindi niya alam kung ang pulisya ay kakampi o kasabot ni Esteban. Ang bitag ay lalong humihigpit at ang tanging daan palabas ay tila tuluyang nagsasara. Ang bawat patak ng ulan na humahalo sa tubig ng sprinkler sa kanilang mga damit ay tila isang paalala na ang lahat ng kanilang pagsisikap ay nauwi sa wala. Nakatayo si Doña Remedios sa harap nila, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may dalang banta na mas matalas pa sa kutsilyo. Napakadrama ninyo, panimula ng matanda. Mina, sa tingin mo ba ay makakalabas ka ng ospital na ito nang buhay matapos mong nakawin ang pasyente ng pamilyang ito? Jaco, sumama ka sa amin. Huwag mong hayaang ang babaeng ito ang magdikta ng iyong kinabukasan. Si Jaco, na bahagyang nakasandal sa balikat ni Mina, ay humarap sa kanyang tiyahin. Sa kabila ng panghihina, may isang uri ng liwanag sa kanyang mga mata na hindi pa nakikita ni Doña Remedios noon. Hindi siya ang nagdidikta tiya. Ang katotohanan ang nagdidikta sa akin. Alam ko na ang tungkol sa gamot. Alam ko ang tungkol sa plano ninyo ni Esteban. Nanigas si Doña Remedios. Sinasabi ko na nga ba ang babaeng ito ang naglalagay ng lason sa isipan mo? Hindi lason ang dala niya, tiya, sagot ni Jaco habang tinitingnan ang mga pulis na dahan-dahang lumalapit. Dala niya ang patunay. Sa sandaling iyon, hindi nagpadala sa takot si Mina. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon. Habang nakatuon ang atensyon ng lahat kay Jaco, mabilis na inilabas ni Mina ang kanyang cellphone at idinial ang isang numero, ang numero ng isang mamamahayag na matagal na nilang kinakausap ni Sor Patria. Mina, huwag, sigaw ni Esteban, nakakarating lang. Susubukan sana nitong agawin ang phone, ngunit mabilis na humakbang si Sor Patria palabas ng van at hinarang ang daan. Esteban, sapat na ang kasinungalingan, sigaw ni Sor Patria.
Nakalive ang pag-uusap na ito sa social media. Lahat ng amin ninyo bawat pagtatangkang pagpatay ay naririnig na ng buong bansa. Ako katampam antal atha. Nagkaroon ng bahagyang pagkalito sa hanay ng mga gwardya. Ang mga pulis na inakala nilang kakampi ni Esteban ay napahinto nang makita ang mga tao sa paligid na nagsisimula nang maglabas ng kanilang mga telepono at mag-record. Ang kapangyarihan ni Doña Remedios ay nakasalalay sa pagtatago at ngayon ang lahat ay nakalantad na sa liwanag. Doña Remedios wika ng isang pulis na lumapit hindi na mapagkunwari. May natanggap kaming ulat tungkol sa iligal na paglilipat ng pasyente at pagtangkang pagpatay. Kailangan namin kayong kausapin. Ang mukha ni Doña Remedios ay namutla. Ang dati niyang taas ng noo ay unti-unting yumuko. Ngunit bago pa man siya tuluyang makuha ng mga awtoridad, lumingon siya kay Mina. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamataas ay napalitan ng isang desperadong puot. Akala mo ba panalo ka na? Bulong niya kay Mina na ang boses ay tila isang sumpa. Ang pamilyang ito ay hindi matatapos dahil lang sa isang video. May mga utang ka pa sa amin na hindi mo kailanman mababayaran. Hindi sumagot si Mina. Tumingin lang siya ng diretso sa matanda, wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Alam niyang kahit hindi pa tapos ang laban sa gabing ito, ang katotohanan ang nagwagi. Habang isinasakay si Jaco sa van ni Sor Patria, patungo sa isang ligtas na pasilidad, naramdaman ni Mina ang isang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang paghihiganti ay hindi niya nakuha sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang pagpasok ng bagong araw ay hindi dala ang karaniwang init ng araw, kundi ang mabigat na presensya ng katarungan. Ang ospital na dati itinuturing na kuta ng kapangyarihan ni Doña Remedios ay ngayon ay pinasok na ng mga investigador. Ang mga pasilyo na dati tahimik sa takot ay puno na ngayon ng mga bulong-bulungan ng mga empleyado na unti-unting lumalakas ang loob na magsalita. Sa loob ng isang pribadong silid, sa isang ligtas na klinika, nakaupo si Jaco. Ang kanyang muka ay unti-unti nang bumabalik ang kulay. Bagaman bakas pa rin sa kanyang mga mata, ang pagod at ang matinding pagkabigla sa mga pangyayaring tumambad sa kanya. Katabi niya si Sor Patria na tahimik na nagbabantay habang si Mina ay abala sa pag-aayos ng mga gamot na kailangang inumin ng lalaki. Mina't tawag ni Jaco ang boses ay mas malinaw na ngayon kaysa noong nakaraang gabi. Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Kahit alam mong maaari kang makulong, kahit alam mong mawawala ang lahat sa iyo. Tumigil si Mina sa kanyang ginagawa. Tumingin siya kay Jaco, hindi bilang isang pasyente, kundi bilang isang taong nakaranas ng parehong bigat ng mundo. Dahil naniwala ako na ang bawat buhay ay may halaga, Jaco. Kahit ang buhay ng isang taong tulad mo na itinuring nilang gintong itlog na dapat pagkakitaan. Hindi ka nila minahal, ginamit ka lang nila. Samantala sa loob ng mansyon ng mga mayayaman ng mundo ni Doña Remedios ay gumuho na. Si Esteban ay kasalukuyang kinakausap ng mga abogado, ngunit ang kanilang mga mukha ay tila mga taong naghahanda na para sa isang malaking pagkatalo. Ang mga ebidensyang inilabas ni Mina, ang mga reseta, ang mga medical record, at ang recording ng kanilang pag-uusap ay sapat na para hindi na sila makapaglunsad ng anumang depensa. Si Dr. Belinda, ang babaeng akala niya ay hindi matitinag, ay nakaupo sa isang interrogation room. Ang kanyang puting coat ay hindi na sumisimbolo ng kapangyarihan, kundi ng kanyang pagtataksil sa sinumpaang tungkulin bilang doktor. Bumukas ang pinto ng silid kung nasaan si Jaco. Pumasok ang isang abogado na may dalang makapal na dokumento. Mr. Jaco, hawak na ng mga awtoridad ang tunay na testamento ng iyong ama. Ang lahat ng kontrol sa kumpanya at sa ospital ay agad na mapapasa iyo. Ang mga sangkot ay kasalukuyan ng hinahanda para sa pagpapakulong. Tumingin si Jaco kay Mina at pagkatapos ay sa mga dokumento. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan niya. Mina, hindi ko ito kayang gawin ng mag-isa. Ang kumpanyang ito, ang pamilyang ito, kailangan ng isang taong hindi madidiktahan ng kasakiman. Gusto kitang maging bahagi nito. Ngunit ngumiti si Mina, isang ngiting malungkot, ngunit puno ng kapayapaan. Jaco, ang katarungan ay hindi nangangahulugan ng pagpapalit ng posisyon sa upuan ng kapangyarihan. Kailangan mong patunayan sa iyong sarili na kaya mong mamuno ng may puso nang wala ako sa tabi mo. Ang katarungan na nakuha natin ay sapat na para sa akin. Tumalikod si Mina at naglakad patungo sa pinto.
Ramdam niya ang pagtitig ni Jacko sa kanyang likuran, ngunit hindi na siya lumingon. Ang kabanatang ito ng kanyang buhay, ang pagiging yaya, ang pagiging nurse, ang pagiging biktima, ay natapos na. Sa paglabas niya ang hangin ay naramdaman niyang mas sariwa, mas malaya. Pero sa kanyang paghakbang, palabas isang tawag ang muling nagpatigil sa kanya. Hindi ito mula kay Jayco kundi isang tawag mula sa kanyang anak, ang tanging tao na tunay niyang kayamanan. Ang bawat araw na lumilipas ay tila paghilom ng isang sugat na matagal nang nabulok. Sa labas ng mundo ng mga mayayaman, ang buhay ni Mina ay unti-unting bumabalik sa normal, isang normal na puno ng kapayapaan at pag-asa. Wala na ang takot sa bawat yabag, wala na ang kaba sa bawat pagtunog ng telepono. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na klinika sa kanilang baryo, abala si Mina sa pag-aayos ng mga gamot. Hindi na siya isang nurse na nagtatago o nagpapanggap. Siya na ngayon ang namamahala sa pagbibigay ng serbisyong medical sa mga taong hindi kayang abutin ng mga mamahaling ospital. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot, ay matatag na ngayong humahawak ng stethoscope at mga reseta. Isang hapon habang nag-aayos siya ng mga gamit, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng klinika. Hindi ito ang marangyang sasakyan na nakasanayan niyang makita noong nasa ilalim pa siya ng pamumuno ni Doña Remedios. Ito ay isang simpleng sasakyan at ang taong bumaba ay si Jayco. Hindi na siya ang Jacko na maputla at halos hindi makagalaw. Siya ay mukhang masigla bagaman may bakas pa rin ng pagod sa kanyang mga mata dahil sa pag-aayos ng mga gusot na iniwan ng kanyang pamilya sa kumpanya. Mina Kenta, tawag niya nang makapasok sa maliit na klinika. Tumingin si Mina, isang maliit na ngiti ang namutawi sa kanyang labi. Jacko, anong ginagawa mo rito? Masyadong malayo ang lugar na ito para sa isang taong tulad mo. Lumapit si Jayco at tumingin sa mga gamot at kagamitang ayos na ayos sa mesa. Dito ako nakakita ng tunay na dedikasyon. Hindi sa board meetings, hindi sa mga kontrata kundi rito. Pinatunayan mo sa akin na ang katarungan ay hindi lang nakakamit sa korte, nakakamit ito sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Naupo si Jacko sa isang simpleng silya. Si Doña Remedios at sina Esteban, natanggap na nila ang hatol ng batas. Hindi na sila makakapanakit pa. Ang ospital ay isinailalim sa bagong pamamahala at lahat ng biktima ng kanilang kasakiman ay binayaran ng kumpanya. Mabuti naman, sagot ni Mina habang iniaabot ang isang basong tubig sa kanya. Doon sila nararapat. Pero may isa pa akong gustong ayusin. Wika ni Jacko habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Mina. Ang pinsalang idinulot ko at ng pamilya ko sa iyong pagkatao. Alam kong hindi sapat ang pera, hindi sapat ang paghingi ng tawad. Gusto ko lang malaman mo, natutunan ko ang lahat ng sinabi mo sa akin nung nasa ospital tayo, ang mamuno ng may puso. Hindi sumagot si Mina agad. Tiningnan niya ang bintana kung saan makikita ang kanyang anak na naglalaro sa labas. Yun ang kanyang mundo, ang kanyang totoong kayamanan. Jacko, wika ni Mina, ang boses ay mahinahon at puno ng pagtanggap. Ang pinakamalaking regalo na naibigay mo sa akin ay hindi ang katarungan, kundi ang kalayaang makapagsimula muli. Huwag mo nang isipin ang utang na loob. Tapos na ang yugtong iyon. Ang kailangan mo na lang gawin ngayon ay maging mabuting leader na inaasahan ng marami. Tumayo si Jacko, ang kanyang mukha ay puno ng respeto. Hindi ako titigil sa pagpapatunay na karapat-dapat ako sa tiwala mo, Mina. Kahit hindi tayo sa parehong mundo, lagi mong tatandaan na ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging tao muli. Sa pag-alis ni Jayco, naiwan si Mina na nakatayo sa tapat ng pinto. Ang hangin ay humahalik sa kanyang pisngi, dala ang amoy ng mga bulaklak sa paligid. Hindi na niya kailangang lumingon sa nakaraan. Ang lahat ng sakit, lahat ng inhustisya ay naging mga hakbang na nagdala sa kanya sa lugar kung saan siya tunay na masaya. Ngunit sa kanyang paghaharap sa loob ng klinika, isang liham ang natagpuan niya sa ilalim ng mga gamot, isang liham mula kay Sir Patria, na nagsasabing may isang lihim pa na kailangang malaman tungkol sa tunay na pagkatao ng kanyang anak. Ang liham mula kay Sir Patria ay nakatupi sa isang lumang sobre. Ang papel ay bahagyang naninilaw na sa paglipas ng panahon. Sa bawat pagbukas ni Mina rito, tila tumitigil ang ikot ng mundo. Mina, may isang katotohanan na matagal nang itinatago sa iyo. Ang ama ng iyong anak ay hindi lamang isang simpleng lalaki na iniwan ka. Siya ay may kaugnayan sa isang kasunduan na ginawa ng pamilya ni Jayco noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ang batang iyan,
Siya ang nag-iisang tagapagmana ng isang lupain na ninakaw ng pamilya ni Doña Remedios sa inyong angkan bago pa man tayo magkakilala. Nanginig ang mga kamay ni Mina. Ang anak niyang si Maya na iniisip niyang bunga lamang ng isang pagkakamaling nakaraan ay may malalim na koneksyon sa lahat ng nangyari. Ang pamilyang pumatay sa ama ni Jaco at nagtangkang pumatay kay Jaco mismo, ang siya ring pamilyang nagnakaw sa hinaharap ng kanyang sariling dugo. Hindi lang pala ako biktima, bulong ni Mina, ang boses ay puno ng pait at matinding determinasyon. Pati pala ang anak ko ay biktima ng kanilang kasakiman. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kung ano ang nararapat para kay Maya. Agad na tinawagan ni Mina si Sor Patria. Sor, ano ang ibig sabihin nito, ang lupain sa probinsya? Ang lupang ipinangako ng lolo ko sa akin bago siya mamatay. Tama ka, Mina, sagot ng matandang madre sa kabilang linya. Ang lupang yon, ang pundasyon ng kayamanan ng mga pamilyang ito. Hindi sila yumaman sa dangal, yumaman sila sa pagpapatalsik sa mga totoong may-ari ng lupa. Ang anak mo ang tunay na tagapagmana, at yan ang dahilan kung bakit matagal nilang binabantayan ang bawat galaw mo kahit noong ikaw ay nagsisimula pa lang sa ospital. Biglang nagkaroon ng koneksyon ng lahat. Ang pagpapatalsik sa kanya sa ospital, ang pananakot ni Belinda, hindi lang pala ito dahil sa pag-aakit niya kay Jaco. Gusto nilang ilayo si Mina sa katotohanan. Habang iniisip ni Mina ang susunod na hakbang, biglang may kumatok sa kanyang klinika. Hindi si Jaco, isang abogado na hindi pamilyar, may dalang mga dokumentong sertipikado ng gobyerno. Miss Mina, ako ang abogado ng pamilya ng ama ng iyong anak. May ipinapabilin siya bago siya pumanaw, isang testamentong nagpapatunay sa inyong pagmamay-ari sa lupain na kasalukuyang nakapangalan sa korporasyon ni Jaco. Napaupo si Mina. Ang katarungang akala niya ay tapos na ay nagsisimula pa lamang sa panibagong yugto. Hindi siya maaaring maging malambot ngayon. Kailangan niyang harapin si Jaco, hindi bilang isang dating nurse o kaibigan, kundi bilang isang kapantay na may hawak na katotohanang maaaring magpabagsak muli sa imperyong ngayon pa lamang nito sinusubukang itayo ng tama. Sa labas ang langit ay nagdidilim, tila isang bagyong paparating. Alam ni Mina na ang katahimikang naramdaman niya ay isang maling akala lamang. Ang laban ay hindi nagtapos sa mansyon. Ito ay nagpatuloy sa bawat dugong dumadaloy sa kanyang anak. Ang tensyon sa hangin ay tila isang bagyong handa ng pumutok. Ang pagtatagpo ni Mina at Jaco sa maliit na klinika ay hindi na puno ng alala, kundi ng bigat ng isang katotohanang kayang bumaklas sa pundasyon ng kanilang mga buhay. Inilatag ni Mina ang mga dokumento sa mesa. Ang bawat pahina ay tila isang kidlat na humahati sa dilim. Jaco, hindi lang basta katarungan para sa iyo ang hinanap ko. Ngayon kailangan nating harapin ang katotohanan tungkol sa pinagmulan ng kayamanang ito. Binasa ni Jaco ang mga papeles. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pag-asa ay unti-unting nanigas. Ang lupang kinatitirikan ng kanilang korporasyon, ang lupang nagbigay ng yaman sa kanyang mga ninuno, ay pag-aari pala ng angkan ni Mina. Ang pamilya niya ay hindi lang basta tuso. Sila ay mga magnanakaw na nagtayo ng kanilang palasyo sa ibabaw ng luha at dugo ng ibang pamilya. Mina! Bulong ni Jaco, ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko alam. Ang lahat ng ito, ang lahat ng aking tinatamasa ay bunga ng kasalanan. Alam ko, Jaco, sagot ni Mina ng mahinahon. Hindi mo kasalanan ang kasakiman ng iyong mga ninuno. Pero ang desisyon kung ano ang gagawin mo sa katotohanang ito ay nasa kamay mo na ngayon. Nanahimik ang paligid. Tumingin si Jaco sa labas kung saan naglalaro si Maya. Ang batang walang kamuwang-muwang sa digmaan ng mga nakatatanda. Ang kumpanya ay isa sa ilalim sa isang joint management. Pagpapasya ni Jaco, ang kanyang boses ay naging matatag. Ang lupain ay ibabalik sa pangalan ni Maya at ang lahat ng kita mula rito ay ibabahagi sa mga pamilyang ninakawan ng aking angkan. Ito ang tanging paraan para maging malinis ang bawat piso na aming kinikita. Gagawin mo ba talaga yan, to? Tanong ni Mina, ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagmatsyag. Ito ang katarungan, Mina ko. Sagot ni Jaco habang tinitingnan siya ng may katapatan. Hindi lang para sa iyo kundi para sa aking konsensya. Gusto kong maging karapat-dapat ako sa tiwala mo, hindi bilang isang boss, kundi bilang isang taong marunong tumingin sa katotohanan. Sa pagtatapos ng araw, ang mga dokumento ay pirmado na. Hindi na ito usapin ng galit kundi ng paghilom. Si Mina sa wakas ay nakuha ang hustisya, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak.
Si Jaco naman ay nagtagumpay sa pinakamahirap na laban, ang laban sa sarili niyang legacy. Habang naglalakad palabas si Jaco, huminto siya sa pinto at lumingon. Mina, salamat. Dahil sa iyo natutunan kong hindi ang yaman ang nagtatakda kung sino tayo, kundi ang kung paano natin ituwid ang mga pagkakamaling hindi naman tayo ang gumawa. Ngumiti si Mina. Isang ngiting totoo, payapa at malaya. Sa kanyang paglingon kay Maya, alam niyang ang kabanatang ito ng kanilang buhay ay tapos na. Hindi na sila kailangang magtago, hindi na kailangang lumaban sa mga multo ng nakaraan. Ang kinabukasan ay sa kanila na malinis at puno ng pag-asa. Lumipas ang 1 taon, ang mga sugat ng nakaraan ay hindi na nagnanaknak, kundi naging mga peklat na lamang na nagpapaalala sa tatag ng loob ni Mina. Ang klinika na sinimulan niya sa gitna ng kawalan ay isa na ngayong sentro ng pag-asa para sa marami. Hindi na kailangang mangamba ng mga tao sa bayad. Ang katarungang ipinaglaban ni Mina ay naging tulay upang ang yaman ng lupain ni Maya ay dumaloy pabalik sa mga nangangailangan. Sa loob ng isang kulungan sa labas ng lungsod, si Doña Remedios ay nananatiling nakakulong hindi lamang sa likod ng mga rehas na bakal, kundi sa loob ng sarili niyang kapaitan. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na parang usok, at ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng kanyang mga maling desisyon. Si Esteban at Dr. Belinda ay nahaharap din sa mahabang sentensya, isang patunay na ang karma bagaman minsan ay mabagal ay palaging dumarating sa tamang oras. Isang hapon habang ang kulay ng langit ay unti-unting nagiging kahel at lila, dumating si Jaco sa klinika. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit. Suot niya ang isang simpleng barong at may dalang mga prutas mula sa kanilang taniman. Hindi na siya ang lalaking nakadepende sa kanyang pangalan. Siya na ngayon ay isang taong nagtatrabaho kasama ang mga magsasaka, tinitiyak na ang bawat butil ng palay ay may dalang dangal. Mina, tawag niya, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Tumigil si Mina sa pag-aayos ng mga dokumento at tumingin sa kanya. Jaco, mukhang pagod ka mula sa bukid. Pagod pero masaya, ngiti ni Jaco habang inilalapag ang dala niya sa mesa. Mas masarap pala ang tulog kapag alam mong wala kang tinatapakang tao para lang kumita. Salamat, Mina. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa isang mundong puro kasinungalingan. Lumapit si Mina at hinawakan ang kamay ni Jaco, isang hawak na hindi na puno ng takot o obligasyon, kundi ng isang malalim na pagkakaibigan na unti-unting nagiging higit pa sa inaasahan. Napatawad ko na ang pamilya mo, Jaco. At sa pagpatawad ko sa kanila, pinalaya ko rin ang sarili ko. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa masama, kundi ang pagbibigay ng pagkakataon sa ating mga puso na magmahal muli ng walang pag-aalinlangan. Tumingin sila sa labas kung saan si Maya ay abala sa pagtuturo sa mga bata sa baryo. Ang batang iyon na ngayon ay alam na ang kanyang tunay na pinagmulan ay lumalaking may pusong kasing tatag ng kanyang ina. Ang lupang dati ay simbolo ng pagnanakaw, ay ngayon ay simbolo na ng pagkakaisa. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw: ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa rurok ng kapangyarihan o sa dami ng kayamanan. Ito ay matatagpuan sa kakayahang tumayo sa katotohanan, sa lakas na magpatawad, at sa tapang na magsimula muli mula sa mga abo ng nakaraan. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog, ang dalawang kaluluwa ay nanatiling nakatayo ng magkatabi, handang harapin ang anumang bukas na dala ng tadhana. Wala ng ginto, wala ng korona, tanging ang init ng pag-asa at ang katiyakan na sila ay malaya na sa wakas.